Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1581. Tumakas. Isang malalim na kulog na parang tunog ang biglang lumitaw sa malawak na kalangitan. Kaagad, isang maliwanag na naging dahilan ng pagkatulala ng isa ay sumilay sa kalangitan. Sa isang iglap, lumitaw ito sa abot tanaw. Ang dumadagandong na pagsabog ay naging sanhi ng maraming mga eksperto sa daan upang iangat ang kanilang mga ulo sa pagkabigla. Dinagtagal pagkatapos ng maliwanag na sumikat sa kalangitan, isang napakalaking masamang aura ang biglang kumalat sa kalangitan mula sa likuran. Isang itim na liwanag ang lumipad. Dahil sa napakalaking masamang aura, maraming eksperto ang natakot. Maging ang ilan sa mga sekta ay hindi nang ahas na bigyang pansin ito. Ang isang random na wave ng kamay lamang ng ganoong uri ng eksperto ay malamang na maalis ang buong paksayon. Ang paghahabol na isinagawa ng naturang eksperto ay hindi nila mapapansin. Talagang hindi sumusuko ang taong ito. Ang maliwanag na liwanag ay sumilay sa kalangitan. Sandaling huminto ang figure sa loob at napakunot ang noo nang maramdaman ang nakamamatay na aura mula sa likuran. Ang figurang iyon ay natural na si Xiaoyan na tumakas matapos makipagpalitan ng suntok kay Hansha. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang huli ay talagang magpapatuloy sa kanya. Sa hitsura nito, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagsuko ang huli. Mr. Xiaoyan, mayroon pang kalahating araw na paglalakbay mula sa lugar na ito patungo sa Gu Realm. Ang taong iyon ay humahabol. Si Yao Tian, na nasa kamay ni Xiaoyan, ay ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang harangin ang pressure ng hangin mula sa kanilang napakabilis at sumigaw ng malakas. Bahagyang tumango si Xiaoyan at kumunot ang noo. Ang enerhiya ng Tier 9 Mysterious Pill ay mailalarawan lamang bilang nakakatakot. Sa kasalukuyan, ang loob ng kanyang katawan ay nasira na ng ligaw at marahas na enerhiya hanggang sa ito ay lubhang miserable. Kahit na ginawa na ni Little Yi ang lahat ng makakaya upang pinuhin ang enerhiya, ito ay hindi gaanong mahalaga. Kung hindi dahil sa malakas niyang katawan, baka sumabog na ang katawan niya sa lakas. Sa kabila nito, malinaw na hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Paano siya makakatakas mula kay Hansha kung ang lakas mula sa Tier 9 na Mysterious Pill ay para masugatan ang kanyang katawan? Maghanda kayong dalawa sa pag-alis. Medyo masama ang kondisyon sa loob ng katawan ko. Natatakot ako na maaabutan tayo agad ng Hansha kung isasama ko kayong dalawa. Dapat isa sa inyo ay mabubuhay kung aalis kayo ngayon. Ang target ng lalaking iyon ay ako. Malamang na hindi kanya hahabulin. Nag-isip sandali si Xiaoyan at nagsalita sa malalim na boses. Kahit na sa suporta ng enerhiya mula sa Tier 9 Mysterious Pill, mas mabagal ang kanyang bilis kaysa kay Hansha kung magdadala siya ng 2 tao. Susundan kita. Halos magkasabay na nagsalita sina Yao Tian at Yao Ling pagkatapos tumunog ang mga salita ni Xiaoyan. Alam nila na pinakamapanganib na sumunod sa tabi ni Xiaoyan. Gayunpaman, nais nilang iwanan ang pinakaligtas na posisyon sa kabilang partido. Nakaka-touch na eksena. Gayunpaman, wala nang oras para sa argumento ngayon. Kumunot ang noo ni Xiaoyan at sinabing. Natigilan sina Yao Tian at Yao Ling nang marinig niya ito. Agad na inihagis ng huli ang isang palad sa dibdib ni Yao Tian. Isang malumanay na puwersa ang nagtulak sa huli palayo kay Xiaoyan. Gayunpaman, hindi siya pinigilan ni Xiaoyan. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas, pinalipad niya si Yao Tian sa kalangitan. Isang tinig ang ipinadala sa mga tainga ng huli. Bilasan mo at umalis ka. Pinatatag ni Yao Tian ang kanyang katawan sa isang miserableng paraan. Pulang-pula ang kanyang mga mata habang nakatingin sa Xiaoyan duo na lumilipad sa malayo. Nang walang pagbigkas ng anumang mga hindi kinakailangang salita. Tumalikod siya at nagmamadaling pumunta sa ibang direksyon. Talagang mapagpasyahan ka. Niyakap ni Xiaoyan ang maselang bewang ni Yao Ling. Ang kulay rosas na apoy ay bumalot sa kanilang dalawa. Biglang tumaas ang kanilang bilis. Medyo namula ang mukha ni Yao Ling habang ang kanyang maselang bewang ay mahigpit na yakap ni Xiaoyan. Bahagyang nabawasan din ang malamig na hamog na iyon sa kanyang mukha. Napaangat siya ng ulo at tumingin sa mukha sa tabi niya.
Ito ay isang mukha na malayo sa gwapong hitsura ng kanyang kapatid na si Yao Tian. Gayunpaman, naging sanhi ito ng pagkislap ng kanyang mga mata. Dahil sa kanyang pagiging malamig at mapagmataas, bihira siyang nakadama ng anumang paghanga sa isang taong kabaligtaran ng kasarian sa mga taong ito. Ang taong ito ay ang tanging exception. Ang oras ng pakikipag-ugnayan ng magkabilang panig ay medyo maikli. Si Xiao Yan ay seryoso at casual habang siya ay seryoso. Ang isang kagandahan ay nagmamahal sa isang bayani. Hindi alintana kung gaano kalamag ang kagandahan, imposibleng maging exception siya sa panuntunang ito. Si Xiao Yan ay walang oras na abalahin ang mga iniisip ng kagandahan sa kanyang yakap. Sa sandaling ito, karamihan sa kanyang mga iniisip ay nakatuon sa pagsugpo at pagpino sa labas ng kontroladong malawak at makapangyarihang enerhiya sa kanyang katawan. Kasabay nito, dapat niyang panatilihin ang kanyang bilis. Ang iba't ibang bagay na ito ay isang malaking pagsubok sa kanya. Hiwalay. Mula sa malayong likuran ni Xiao Yan, si Han Xia, na may malungkot na ekspresyon, ay mabilis na iniwas ang kanyang mga mata sa likuran ni Xiao Yan at Yao Tian. Sa wakas, nagpakawala siya ng malamig na buntong hininga at nagpatuloy sa paghabol kay Xiao Yan. Ang mga miyembro ng Yao clan na ito na nakatakas, ay ganap na walang silbi sa kanila. Gayunpaman, iba ito pagdating kay Xiao Yan. Nasa kamay ng huli ang Toshi Ancient God Jade. Ito ay isang bagay na dapat makuha ng Han clan. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magtatagal. Ang isang partido ay tumakas habang ang isa ay naghahabol sa langit. Nagpatuloy ito sa loob ng ilang oras. Sa panahong ito, ang dalawang partido ay karaniwang tumawid sa kalahati ng Central Plains. Bagamat nakuha nila ang atensyon ng maraming eksperto sa daan, walang nangahas na makialam sa mukha ng nakakagulat na aura ni Han Xia. Ang tanging ginawa nila ay pinanood na lang ang magkabilang panig na lumilipad sa kalangitan. Kasunod ng agos ng panahon, ang kalagayan ni Xiao Yan ay malinaw na lumalala. Ang kristal na parang walang katapusang enerhiya ay natipon sa loob ng meridian ng kanyang katawan. Mahigpit nitong tinatakan ang maraming meridian. Kahit na ginagawa ni Little Yi ang lahat ng makakaya upang pinuhin ang enerhiya, magkakaroon ng walang katapusang dami ng mga kristal ng enerhiya na patuloy na lumilitaw. Ang mga kristal ng enerhiya ay dahan-daang namamaga at isang hindi malinaw na sakit ang naramdaman sa hindi pangkaraniwang matigas na meridian ni Xiao Yan. Ang lakas ng isang tier siyam na mysterious pill ay talagang nakakatakot. Mr. Xiao Yan. Tiningnan ni Yao Ling ang malungkot na ekspresyon ni Xiao Yan. Kahit na ang lakas ng kanyang Dao Qi ay hindi masyadong malakas, ang kanyang espiritual na lakas ay medyo malakas. Kaya naman, naramdaman din niya na ang espiritual na lakas ni Xiao Yan ay naubos habang patuloy itong humihina. Pag may nangyaring mali mamaya, ipapaalas na kita. Pilit na kinuha ni Xiao Yan ang kanyang atensyon. Sa kasalukuyan, ang kanyang katawan ay hindi lamang napuno ng mga panlabas na pinsala ngunit ang loob ng kanyang katawan ay isang ganap na gulo. Medyo nahihirapan na siyang tumagal hanggang ngayon. Marahang kinagat ni Yao Ling ang kanyang mga labi. Bigla niyang inabot ang kanyang Snow White na palso at ibinigay kay Xiao Yan. Mahina niyang sinabi, "Medyo natatangi ang aking konstitusyon. Kaya, ang aking dugo ay nagtataglay ng epekto ng nagpapalusog na espiritual na lakas." Mr. Xiao Yan. Agad namang nagulat si Xiao Yan nang marinig ito. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang napakaganda at kaakit-akit na mukha ni Yao Ling. Seryosong tumingin sa kanya ang huli. Mukhang hindi nagsisinungaling ang itsura niya. Mayroon talagang kakaibang konstitusyon. Hindi nakakagulat na sinasabing ang babaeng ito ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na pumasok sa D-state spiritual strength. Malamang dahil sa konstitusyong ito. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Xiao Yan. Hindi siya umimik ng hindi kailangan habang kinakagat niya ang palso ni Yao Ling. Tumagos ang kanyang mga ngipin sa daluyan ng dugo. Napakaraming matingkad na pulang dugo ang sinipsip sa bibig ni Xiao Yan. Marahas na nanginig si Xiao Yan pagkatapos ng dugo, na naglalaman ng kaunting kakaibang tamis na pumasok sa kanyang bibig. Ang dugo ay naging misteryosong enerhiya kaagad nang pumasok sa kanyang bibig. Mabilis itong kumalat at lumundag patungo sa gitna ng kanyang noo.
Ang kanyang orihinal na naubos na espiritual na lakas ay talagang binabalot ng isang mahinang ilaw ng dugo. Isang pakiramdam na mas buo kaysa noong siya ay nasa kanyang tuktok ay biglang lumitaw. Anong misteryosong dugo? Ang mahimbing na pamumula ay mabilis na tumaas sa mukha ni Xiaoyan. Nagningning ang magkabilang mata niya. Kitang-kita niya na ang kanyang kaluluwa ay sakam na nilalamon ang dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakadama siya ng ganoong sensasyon. Maaaring umunlad pa ang aking espiritual na lakas kung susuyuan ko ang kanyang dugo na tuyo. Isang pag-iisip mula sa hindi kilalang pinagmulan ang bumungad sa puso ni Xiaoyan. Mabilis itong inalis ni Xiaoyan sa susunod na sandali. Tumingin siya kay Yao Ling, na marahang kinakagat ang kanyang mapupulang labi habang nakasuot ng maputlang ekspresyon, at hindi sinasadyang sinampal ang kanyang sarili ng marahas sa loob ng kanyang puso para sa hayop na parang iniisip. Dahan-dahan niyang niluwagan ang bibig at pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Pagkatapos nito ay bumulong siya sa paraang humihingi ng tawad. Maraming salamat. Bahagyang umiling si Yao Ling. Ang kanyang magagandang mata ay tumingin sa likuran niya habang pinagdikit niya ang kanyang mga kilay at sinabing. Ang taong iyon ay naging mas mabilis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig ito. Natuklasan niya na ang tunog ng rumaragasang hangin sa likuran ay lalong lumalim. Maliwanag, si Han Xia ay nagsimulang mawalan ng pasensya at gumamit ng hindi kilalang paraan upang mapabilis ang kanyang bilis. Kumapit ka, medyo malapit na ang lugar na ito sa angkan ng Go. Magiging ligtas tayo pagdating natin. Huminga ng malalim si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay naging mahigpit. Ang berdeng pulang pakpak sa kanyang likod ay ikinapak at ang kanyang katawan ay naging isang kidlat na mabilis na nagmamadali sa abot tanaw. Brat, hindi kita bibigyan ng pagkakataong maghanap ng kanlungan sa angkan ng Go. Lubhang madilim ang mukha ni Han Xia habang hinahabol niya mula sa likuran. Hindi niya inasahan na biglang tumaas ang bilis ni Xiaoyan matapos itong bumagal saglit. Agad na nagbago ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Ang Black Dao Chi ay pumutok sa napakapangit na paraan at naging isang itim na paniki na libu-libong talampakan ang laki. Isang subo ng essence na dugo ang iniluwa. Nakadikit ito sa paniki. Ikinapak ng paniki ang mga pakpak nito. Naririnig ng isa ang isang swoosh na tunog habang ito ay ganap na naglaho. Ito ay masama. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay nagbago ng husto sa sandaling nawala ang figure ni Han Xia. Hinawakan niya si Yao Ling sa kanyang pagkakayakap at biglang ibinaba ang kanyang katawan. Shi. Kakababa lang ng katawan ni Xiaoyan nang biglang may kumikinang na dugo mula sa espasyo sa itaas ng kanyang ulo. Nilampasan nito ang kanyang ulo habang lumilipad ito. Xiaoyan, saan ka tatakas? Nag-iba-iba ang espasyo at lumabas mula rito ang isang siksik na mukhang Han Xia. Mabangis ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan. Ang talon ng dugo sa kanyang kamay ay umindayog at isang malaking dugong kumikinang, na 10,000 talampakan ang laki, ang naputol sa hangin. Ito ay may lakas na basagin ang lupa habang hinahampas nito ang Xiaoyan duo. Ang pagkinang ng dugo ay mabilis na lumaki sa mga mata ni Xiaoyan. Lubhang madilim ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang balikat at lumitaw si Little Yi sa isang iglap. Isang Golden Lightning Dragon ang mabilis na kumikislot sa braso ni Little Yi. Gayunpaman, gagamitin pa lang ni Xiaoyan ang lakas ng 9 Mysterious Golden Lightning bilang huling paghihiganti nang biglang lumitaw ang isang may edad na figure sa espasyo sa harapan niya. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa figurang iyon. Sinusubukang pumatay sa teritoryo ng aking angkan ng Go. Han Xia, masyado ka talagang mayabang. Battle Through the Heavens. Kabanata 1582. Itinulak pabalik. Ang figure na lumitaw sa harap ni Xiaoyan ay nakasuot ng berdeng mahabang damit. Ang kanyang buhok ay ganap na puti. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, na nagbigay sa kanya ng medyo walang kamatayang pakiramdam. Han Xia, dapat mong pigilan ang iyong sarili ngayong narating mo na ang teritoryo ng angkan ng Gu pagkatapos ng mahabang paghabol. Nakangiting tumingin ang matanda na nakasuot ng berdeng damit kay Han Xia, na pumuno sa hangin, at tumawa. Sa paraan ng pagsasalita niya, tila naramdaman na niya si Xiaoyan na hinahabol ni Han Xia mula pa noon. Gu Dao, ang tatlong immortal ng angkan ng Go.
Malungkot ang ekspresyon ni Hansha habang nakatingin sa matanda na nakasuot ng berde. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Ito ay hindi inaasahan na siya ay natapos na makatagpo ng isang mahirap na tao sa sandaling siya ay dumating. Siya ang target ko. Wala itong kinalaman sa Guklan. Nakangiting umiling ang berdeng nakasuot na matandang lalaki, na tinatawag na Gudaw, nang marinig ito. Sinabi niya, "Hahaha. Hindi ito mangyayari. Si Xiaoyan ay itinuturing na kalahating miyembro ng angkan ng Go. Imposibleng ibigay ko siya sa iyo. Hansha, bilisan mo na at umalis. Ang pakikipag-away sa lugar na ito ay hindi ka nais-nais sa iyo." Nagulat si Xiaoyan matapos makitang nakilala siya ni Gudaw nang makita siya. Kailan pa siya naging kalahating miyembro ng Guklan? Bata, sinamantala mo ang pagkakataong kunin ang pagkabirhen ni Zon-er sa Demonic Flame Realm. Huwag mong sabihin sa akin na balak mong tanggihan ito. Nilinga ni Gudaw ang kanyang ulo at mahinang nagsalita, na tila alam niya ang pagdududa ni Xiaoyan. Napalaki ang bibig ni Xiaoyan. Bakas sa mukha niya ang kakaibang kahihiyan. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at nagsalita sa malalim na boses. "Elder, ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Guklan sa pagkakataong ito ay para ipaalam sa iyong clan na ang Yao Clan ay nawasak na ng Han Clan. Ang salarin sa likod ng paglipol sa Ling at Shi clans ay sila rin." Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Gudaw. Lumingon ang kanyang mga mata kay Hansha at mahina niyang sinabi, "Ikaw talaga ang nasa likod nito." Ang balitang ito ay lubos na nakakabigla sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng kawalang paniwala. Pagkatapos ng lahat, nakagawa na sila ng ilang mga hula pagkatapos na mangyari ang mga insidenteng iyon. Gayunpaman, wala silang ebidensya at hindi nila napatunayan ang kanilang hula. Ang dahilan kung bakit siya nagalit ay ang mga taong ito ay talagang nanakit muli. Talagang puno ka ng katarantaduhan. Relax, ang iyong angkan ng Go ay maya-maya ay makakatagpo ng parehong kapalaran na katulad nila. Malamig na tumawa si Hansha ngunit hindi itinanggi ang pahayag. "Natatakot ako na wala kang ganoong kwalipikasyon." Bahagyang kumunot ang noo ni Gudaw. May nanlamig sa boses niya. Ang gana ng isang tao ay hindi lamang ipinapakita sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita. Tumawa ng malakas si Hansha. Ang mga pakpak ng paniki sa likod niya ay ikinapak. Nag-iba-iba ang espasyo at direktang lumitaw siya sa harap ni Gudaw. Ang talam ng talam na iyon ay inindayog na may tunog na swoosh-swoosh. Isang matalim na liwanag ng blade na kulay dugo ang bumalot kay Gudaw. "Hansha, daan-daang taon na tayong hindi nagpapalitan ng suntok ngunit tila hindi ka gaanong nag-improve. Kung hindi dahil umaasa ang 4 mong demonyong santo ng Han Clan sa iyong mga numero, hindi ka matatakot kahit kaunti ang 3 immortal ng aking Guklan." Tumawa lang ng mahina si Gudaw sa harap ng hindi pangkaraniwang matalas na pag-atake mula kay Hansha. Kinuyam niya ang kanyang kamay at 100 talampakan ang malaking berdeng baras na lumitaw sa kanyang kamay. Sumayaw ang pamalo at napukaw ang enerhiya ng buong lugar na ito. Ito ay naging isang walang katapusang bilang ng mabangis na rod shadow na bumangga sa blade glow ni Hansha. Klang-klang. Nagsagupaan ang pamalo at talam. Isang nakakagulat na malakas na bagyo ang lumipas mula sa tila ordinaryong sagupaan na ito. Ang espasyo sa loob ng radius na 10,000 talampakan ang laki ay inalog hanggang sa umalog ito ng matindi. Mabangis na hangin ang hamampad sa kapatagan. Lumipad ang buhangin at gumalaw ang bato. Hinawakan ni Xiaoyan si Yao Ling at mabilis na umatras. Dama pa siya sa isang bundok bago mabilis na umupo. Napuno na ng lakas ng tier siyam na medicinal pill ang kanyang katawan hanggang sa labi. Kung hindi siya nag-iisip ng paraan para mapino ito, maaga o huli ay sasabog ang kanyang katawan. Ang isang tier 9 mysterious pill ay talagang hindi isang bagay na maaaring basta-basta lunukan ng isang tao. Mapait na tumawa si Xiaoyan. Ito ang unang pagkakataon na siya ay naging isang kahabag-habag na estado sa pamamagitan ng isang medicinal pill. Bukod dito, ito rin ang unang pagkakataon na sumakit ang ulo niya sa sobrang lakas sa loob ng kanyang katawan. Ang seal na nabuo ng mga kamay ni Xiaoyan ay nagbago habang siya ay nakaupo.
Agad na lumabas ang Little Yi sa loob ng kanyang katawan. Mabilis itong naging kaldero ng apoy at binalot nito ang buong katawan niya. Ang purifying demonic lotus flame ay tuluyan ng nailabas. Pumalakpak ito sa katawan ni Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon at mabilis na pinino ang tila totoong enerhiya sa loob ng kanyang katawan, na naging mga kristal. Nang hindi inaatake ng isang kaaway, sa wakas ay nagawang itutok ni Xiaoyan ang kanyang isip sa paggamit ng lahat ng kanyang lakas upang pinuhin ang mga kristal ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Ang epekto ng all-out force na ito ay malinaw na nagdulot ng napakalaking epekto. Ang nakakatakot na lakas ng purifying demonic lotus flame ay muling pinakawalan. Ang mga kristal, na pumupuno sa kanyang mga ugat, ay mabilis na naging mga alon na parang purong enerhiya sa ilalim ng patuloy na pagpipino na ito. Sumipol ito at tumakbo sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Ang kanyang mga meridian, na ganap na nakaharang, ay muling lumuwag. Swish swish. Ang walang katapusang malawak at makapangyarihang enerhiya ay dahan-daang na-circulate sa loob ng meridian ni Xiaoyan. Sa wakas, ito ay naging makapangyarihang Daoqi, na sumanib sa mga paa ni Xiaoyan. Kaagad, muling bumangon sa kanyang puso ang isang pakiramdam ng pagiging ganap na napuno. Bukod dito, ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay malabo na nagpakita ng mga palatandaan ng dahan-daang pag-angat. Ang epekto ng Tier 9 Mysterious Pill ay dahan-daang inilalabas sa sandaling ito. Habang lubos na ginagamit ni Xiaoyan ang kanyang oras upang pinuhin ang nakakagulat na enerhiya ng medicinal pill sa loob ng kanyang katawan, ang labanan sa kalangitan ay lalong tumitindi. Sina Gu Dao at Han Xia ang mga nangungunang eksperto mula sa kani-kanilang mga angkan. Bukod dito, nasa 7-star Dao Sheng class sila. Likas na nanginginig ang puwersang mapanirang noong nag-away sila. Gayunpaman, napakahirap para sa isang panalo na magpasya. Kalokohan, bakit ko pa nakilala ang matandang multo na ito? Ito ang teritoryo ng angkan ng Gu. Anumang malawakang labanan ay tiyak na maaakit ang atensyon ng angkan ng Gu. Sa oras na iyon, kung darating ang 2 sa 3 immortal ng angkan ng Gu, malamang na mahihirapan siyang umatras ng isang piraso. Isang ilaw ng dugo na 10,000 talampakan ang laki ay bumangon mula sa malaking ghost blade. Gayunpaman, bumagsak ito matapos marahan na hawakan ng berdeng baras ni Guqing. Mahigpit na nakakunot ang noo ni Han Xia. Dapat kong tapusin ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Isang mabangis na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Han Xia. Ang selyo na nabuo ng kanyang mga kamay ay biglang nagbago. Nakatakas ang talam ng dugo na iyon sa kanyang kamay at isang liwanag ng dugo ang pumutok. Kaagad, ang talam ay lumaki hanggang 10,000 talampakan. Ang napakalaking talam ng dugo ay nakabitin sa kalangitan na may masamang aura na tila may anyo na natipon sa paligid nito. Ang liwanag ng dugo ay bumangon sa ibabaw ng talam at ang kanyang kaluluwa ay lumipad sa ilalim ng talam na ito. Blood God Tearing Sky. Ang masamang aura ay naipon sa ibabaw ng talam ng dugo. Nanlamig ang mga mata ni Han Xia. Ang talam ng dugo ay sumugod pababa at isang nakakabinging sonic boom ang dumagundong sa kalangitan. Ang espasyo sa loob ng 100,000 talampakan ay gumuho nang dumaan ang talam ng dugo. 100,000 talampakan ang malaking lalim na kanal ay lumitaw din sa kapatagan na libu-libong kilometro sa ibaba. Ang kanal ay hindi malawak ngunit ito ay malalim hanggang sa puntong tila walang kalaliman. Naging seryoso ang ekspresyon ni Gu Dao habang ang talam ng dugo ay dumalay pababa. Mabilis na namamaga ang berdeng baras sa kanyang kamay bago marahas na bumangga sa talam ng dugo. Bang! Isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na alon ang hamampes sa kalangitan. Ang kapatagan, na 10,000 kilometro ang laki ay lumubog ng 12-dosenang talampakan. Karamihan sa mga bundok ay gumuho at naging alikabok. Ang mapanirang puwersa mula sa labanan sa pagitan ng 7 bituin na si Dao Sheng ay talagang nakakatakot. Swoosh! Lumipad palabas ang talam ng dugo at mabilis na lumiit ang laki nito. Sa wakas, mabilis itong bumaril patungo sa direksyon kung saan matatagpuan ang katawan ni Han Xia. Gayunpaman, hahawakan na sana ng talam ng dugo ang figurang iyon nang biglang nawala ang huli. After image. Biglang nanliit ang mga mata ni Gu Dao.
Inikat niya ang kanyang tingin, para lamang makita na si Han Xia ay lumitaw sa isang iglap sa bundok sa kalayuan kung saan naroon si Xiaoyan. Ang nakakaantig na pag-atake na iyon mula kanina ay isang distraction lamang na ginamit ni Han Xia. Ang layunin niya ay makuha pa rin si Xiaoyan. Brat, sinabi ko na hindi ka makakatakas. Lumitaw ang katawan ni Han Xia sa harap ni Xiaoyan sa paraang parang multo. Hinawakan niya ang kanyang kamay at bumagsak ang kaldero ng apoy. Gayunpaman, ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan ay biglang bumukas ng malapit ng damapo ang kamay ng una sa tuktok ng kanyang ulo. Isang aura na maraming beses na mas malakas kaysa kanina ay lumundag patungo sa langit. Agad na kumulo ang maitim na ulap at may mahinang kulog na umalangaw-ngaw sa kalangitan. 6-star daw Sheng. Napino mo talaga ang isang tier 9 mysterious pill. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Han Xia matapos makita ang mas malakas na aura ni Xiaoyan. Tumaas ang intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi lang siya bumagal kundi naging mas mabilis pa. Tikman mo ito. Si Xiaoyan ay hindi nagpahayag ng kahit kay-titing na takot sa harap ng nakamamatay na welgan na ito ni Han Xia. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya. Biglang bumungad sa kanyang braso ang mga simbolo ng gintong dragon. Ang mga kulog na kumikislap sa loob ng madilim na ulap sa kalangitan ay lumabo pagkatapos lumitaw ang mga simbolo ng dragon na ito. Parang may nakilala silang nakakatakot. May mali. Sinulyapan ni Han Xia ang simbolo ng gintong dragon sa braso ni Xiaoyan. Hindi alam ang dahilan, nakaramdam si Han Xia ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi pa ito sa oras para ihinto niya ang kanyang pag-atake sa sandaling ito. Ang hangin ng palad niya ay lalong naging matalas habang walang awa niyang binasag mula sa ulo ni Xiaoyan. Pumunta ka. Isang death god na parang palad ang mabilis na pinalaki sa mga mata ni Xiaoyan. Sa sumunod na sandali, biglang nanginig ang kanyang braso at biglang pumutok ang simbolo ng gintong dragon. Sa wakas, ito ay naging isang gintong kidlat na bumaril mula sa kanyang daliri sa isang bilis, na mahirap makita sa kanyang mata. Shi! Ang gintong kidlat ay bumangga sa palad ni Han Xia sa isang iglap. Agad na bumagsak ang malakas na hangin sa palad ng huli. Ang kidlat ay madaling tumagos sa kanyang palad. Bang! Isang malaking puwersa na hindi mapaglabanan ang dumating na tumama kay Han Xia sa sandaling tamaan ng kidlat ang kanyang palad. Lumipad pabalik ang kanyang katawan. Ang patuloy na pag-agos ng dugo mula sa kanya. Ito. Si Gu Dao, na mabilis na sumugod, ay nagulat habang pinapanood ang eksenang ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kawalan ng katiyakan habang nakatingin sa gintong kidlat na kumislap mula sa daliri ni Xiaoyan at tumama sa target nito. Nararamdaman niya ang isang enerhiya na naging dahilan ng pagtibok ng kanyang puso mula rito. Bastos, ano iyon? Ang katawan ni Han Xia ay napatatag sa hangin sa medyo miserableng paraan. Napatingin siya sa sunog na itim na butas ng dugo sa kanyang kamay. Walang kwenta ang depensa niya kanina. Kung ang welga na iyon ay direktang nakatutok sa kanyang ulo, malamang na maging siya ay malubhang masugatan. Swoosh! Ang matinding tunog ng rumaragasang hangin ay biglang nalipat mula sa di kalayuan nang biglang nagbago ang ekspresyon ni Han Xia. Maliwanag, isang malaking grupo ng mga tao ang mabilis na nagmamadali. Xiaoyan, tandaan mo ito. Tiyak na pagbabayaran kita ng 10 beses. Napatikip ng ngipin si Han Xia sa sobrang ayaw. Naiintindihan din niya na nawala ang kanyang huling pagkakataon. Kaagad, nagpakawala siya ng marahas na dagandong kay Xiaoyan bago ang kanyang katawan ay naging sinag ng itim na liwanag na sumugod sa di kalayuan. Si Xiaoyan ay walang pakialam na tumingin kay Han Xia, na nawala sa malayo. Saka lamang niya dahan-daang itinaas ang kanyang braso. Sa sandaling ito, ang kanyang braso ay hindi na nakakaramdam ng lakas ng 9 mysterious golden lightning. Kahit na ang kanyang kasalukuyang sarili ay halos hindi niya na-control. Battle through the heavens. Kabanata 1583. Isang gulat na ekspresyon ang bumungad sa mga magagandang mata ni Yao Ling habang siya ay nakatayo sa di kalayuan mula kay Xiaoyan at pinapanood si Han Xia na tumalikod at tumakas. Maliwanag. Hindi niya inasahan na nagawang takutin ni Xiaoyan ang gayong eksperto. Mr. Xiaoyan,
Nakinom mo na ba ang Tier 9 Mysterious Pill? Hindi napigilan ni Yao Ling na ibuka ang kanyang bibig at nagtanong. Bilang isang alchemist, natural na alam niya kung gaano katikat ang isang Tier 9 Mysterious Pill. Kaya naman, medyo mahirap para sa kanya na isipin na talagang napino ito ni Xiaoyan sa loob ng maikling 10 minutong ito. Paano ito magiging napakadali? Napino ko lang ang isang bahagi nito. Umiling si Xiaoyan. Isang ligaw na saya ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi inaasahan na ang Tier 9 Mysterious Pill ay talagang nakakatakot. Pino lang niya ang isang bahagi nito ngunit pinahintulutan na niya itong umunlad mula sa Advanced Level 5-star Daosheng class hanggang sa 6-star Daosheng class. Hindi nakakagulat na kahit si Han Xia ay labis na nagnanais ng gayong mahimalang tableta. Kung lubusan kong pinuhin ang Tier 9 Mysterious Pill, baka tuluyan kong maabot ang Intermediate Level 6-star Daosheng. Maikling pagtataya ni Xiaoyan. Ang saya sa kanyang mga mata nang hindi sinasadya ay naging mas siksik. Dapat niyang ganap na pinuhin ang nakapagpapagaling na lakas sa loob ng kanyang katawan sa sandaling matapos ang bagay na ito. Hahaha. Mukhang nakialam ako ng walang dahilan sa pagkakataong ito. Dahan-daang naglakad si Gu Dao sa himpapawid at sa wakas ay lumapag sa tabi ni Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na dumaan sa gintong dragon, na mabilis na kumalat mula sa kanyang kamay. Ngumiti siya nang walang pagbabago sa ekspresyon niya. Talagang marunong magbiro si Elder Gu Dao. Kung hindi dahil sa mabilis mong panghihimasok, baka sumabog na ang katawan ko dahil sa sobrang lakas ng gamot. Nagmamadaling tumayo si Xiaoyan, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at tumawa. Oh, anong klaseng medicinal pill ito? Kahit hindi mo matiis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Gu Dao nang marinig ito. Isang Tier 9 Mysterious Pill. Para makatakas kay Han Xia, wala akong pagpipilian kundi lunukan ito. Tumawa si Xiaoyan. Tier 9 Mysterious Pill. Bahagyang umawang ang bibig ni Gu Dao. Ngumiti siya ng mapait at umiling. Dapat sabihin na talagang pinagpala si Xiaoyan hanggang sa punto na kahit siya ay naiinggit. Kahit na si Gu Dao ay hindi kailanman nasiyahan sa isang panggamot na tableta sa antas na ito. Elder Gu Dao. Ang malayong humahanggos na tunog ng hangin ay mabilis na lumapit habang nag-uusap sina Xiaoyan at Gu Dao. Dose-dosenang mga figure ay mabilis na nagmadali. Laking gulat ng kanilang mga mata habang tinatangay nila ang ganap na magulong winasak na kapatagan sa ibaba. Sa wakas, nagmamadali silang pumunta sa bundok kung saan matatagpuan ang trio ni Xiaoyan. Sunod-sunod silang lumapag at magalang na kinausap si Gu Dao. Ang mga mata ni Xiaoyan ay random na dumaan sa grupo ng mga tao. Natigilan siya nang makitang ang pinuno ay talagang pamilyar sa kanya. Ito ay si Ling Quan, kung kanino siya nagkaroon ng sama ng loob noon. Habang natuklasan ni Xiaoyan si Ling Quan, ang mga mata ng huli ay sumulyap din sa kanya. Kaagad, naging hindi natural ang kanyang ekspresyon. Kahit na siya ay nasa Gu Realm, marami siyang narinig tungkol sa iba't ibang mga insidente na may kaugnayan kay Xiaoyan sa Central Plains sa mga taong ito. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring hayaan siyang tumingin kay Xiaoyan. Gayunpaman, mahigit isang dekada na ang nakararaan, ang kasalukuyang higanteng tulad ng pagiril sa kontinente ng Daoqi ay wala man lang kakayahan na labanan siya. Ang mundo ay talagang masyadong mabilis na nagbabago. Elder Gu Dao, nagmadali na kaming pumunta sa abot ng aming makakaya pagkatapos ma-detect ang aktibidad dito. Maaari ko bang malaman? Tila si Ling Quan ang pinuno ng grupo. Magalang siyang tumingin kay Gu Dao at nagtanong. Ayos na ang lahat ngayon. Ang taong dumating sa pagkakataong ito ay isa sa 4 na demonyong santo ng angkan ng Han, si Han Xia. Ikinaway ni Gu Dao ang kanyang kamay at nagsalita sa mahinang boses. Ang mga ekspresyon ni Ling Quan at ng iba pa ay nagbago ng husto nang marinig ito. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Ang 4 na demonyong santo ng Han Clan ay ang nangungunang eksperto mula sa Han Clan. Ang kanilang katayuan ay katulad ng 3 immortal ng Gu Clan sa Gu Clan. Maliban sa pinuno ng angkan at ilang iba pang individual, walang may kukumpara sa kanila. Tingnan mo na lang ang sarili mo. Si Xiaoyan ay mas bata sa inyong lahat. Gayunpaman, madali siyang nakaligtas habang hinahabol ni Han Xia. Kanina,
Halos mabali niya pa ang braso ni Hansha. Kung ang nakababatang henerasyon ng Gu Clan ay makakabuo ng ganoong tao, tiyak na uunlad ang ating Gu Clan sa hinaharap. Paano tayo mangangahas ng Han Clan? Kumunat ang noo ni Gu Dao at sinaway sa malalim na boses matapos makita ang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Naiintindihan. Tama si Elder. Maging si Ling Quan ay hindi nang ahas na makipagtalo matapos siyang pagsabihan ni Gu Dao. Nagmamadali siyang tumango bilang pagsang-ayon. Palihim na sumulyap ang gilid ng kanyang mga mata kay Xiaoyan. Gayunpaman, maaari lamang siyang tumawa ng mapait at iling ang kanyang ulo sa loob ng kanyang puso. Ang isang tulad ni Hansha ay karaniwang tulad ng isang alamat sa kanilang mga puso. Gayunpaman, hindi lamang matagumpay na nakatakas si Xiaoyan mula sa kanyang kamay ngunit nagawa pa niyang saktan at pilitin siyang bumalik. Hindi alintana kung gaano siya ipinagmamalaki sa kanyang puso, walang pagpipilian si Ling Quan kundi ang humanga sa kakayahang ito ni Xiaoyan. Hindi dapat ako labis na purihin ni Elder Gu Dao. Kung hindi dahil sa iyong intervention, baka hindi makatayo si Xiaoyan dito sa isang piraso. Pakiramdam ni Xiaoyan ay walang magawa nang makitang ginagamit siya ni Gu Dao bilang isang halimbawa. Mabilis na naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang nagsasalita sa malalim na boses. Elder Gu Dao, iniisip ko kung papayagan mo akong makipagkita sa clan head na si Gu Yuan. Ang usapin ng pagkalipol ng Yao Clan ay hindi maliit. Ang Han Clan ay tiyak na may gagawin. Ano? Si Ling Quan at ang iba pang nasa gilid, nakakatayo lang, ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Parehong puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Xiaoyan. Ang Yao Clan ay talagang naalis din. Ang bagay na ito ay talagang lubhang kritikal. Kung hindi ka dumating at ipaalam sa amin, malamang na hindi namin malalaman kung ano ang nangyari sa angkan ng Yao kahit hanggang ngayon. Mukhang kahit na ang pinuno ng angkan ay hindi maramdaman ang ilan sa mga panlilinlang ng angkan ng Yao. Seryoso ang mukha ni Gu Dao habang binabanggit niya ang bagay na ito. Sinulyapan niya ang hitsura ng kawalan ng pag-asa sa magandang mukha ni Yao Ling. Mahina niyang sinabi. Mukhang kailangan nating anyayahan ang mga pinuno ng angkan ng Yan at Lei. Ang aksyon ng angkan ng Han sa pagkakataong ito ay malinaw na tina-target ang lahat ng mga sinaunang angkan. Kung wala silang gagawin, malamang na lahat sila ay mahuhulog sa kamay ng demonyo ng angkan ng Han. Dahan-daang tumango si Xiaoyan. Ang pagkilos na ito ng angkan ng Han ay malinaw na naglagay sa kanila sa magkasalungat na bahagi ng lahat ng mga sinaunang angkan. Gayunpaman, walang nakakaalam kung sino ang magkakaroon ng huling buhay. Hindi na nagsalita pa si Gu Dao dahil alam niya ang kaseryosohan ng bagay na iyon. Matapos ipadala si Ling Quan at ang iba papabalik sa Gu City, agad niyang pinangunahan sina Xiaoyan at Yao Ling na mabilis na pumasok sa Gu Realm nang walang tigil. Ang balita ay inaasahang nagdulot ng malaking kaguluhan matapos itong kumalat sa Gu Realm. Lahat ng mga eksperto sa loob ng Gu Clan ay napukaw ng kaguluhan. Ang angkan ng Yao ay hindi sinasadyang nawasak ng angkan ng Han. Ang diskarteng ito ay lumampas na sa kakayahan ng angkan ng Gu. Maaaring ang Han Clan ay talagang nagpaplano ng ilang mga pakana. Ang maraming elder mula sa angkan ng Gu ay nakarating na lahat sa isang bulwagan na may napakalungkot na kapaligiran. Nasa upuan ng pinuno si Gu Yuan, na nakilala ni Xiaoyan minsan. Napakalalim ng ekspresyon niya. Sa isang sulyap, mukha siyang ordinaryong tao. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, malabo niyang naramdaman kung anong uri ng nakakatakot na lakas ang nakatago sa loob ng katawan na ito. Ang taong ito ay isang tunay na dalubhasa sa rurok ng kasalukuyang kontinente ng Daoqi. May tatlong matandang lalaki na nakasuot ng puti sa kaliwa ni Gu Yuan. Si Gu Dao ay kasama nila. Posibleng maramdaman ni Xiaoyan ang isang malakas na aura na hindi mas mababa sa Gu Dao mula sa kanila. Malamang na sila ang iba pang dalawa sa tatlong immortal ng Gu Clan, na nagtataglay ng napakataas na katayuan. Nakita ni Xiaoyan ang ilang pamilyar na mukha mula sa maraming upuan ng elders. Gayunpaman, ang mga titig na ginamit ng mga pamilyar na mukha na ito upang tumingin sa kanya ay medyo komplikado.
Nang dumating si Xiaoyan sa Gu Realm noon, mayroon lamang siyang lakas ng isang ordinaryong Daozun. Bagamat medyo malakas siya, mahirap para sa angkan ng Gu na bigyan siya ng mataas na pagpapahalaga. Gayunpaman, sa loob ng maikling ilang taon, ang Daozun mula noon ay lumukso sa pagiging Daosheng. Bukod dito, siya ay isang tunay na 6-star Daosheng. Mayroon lamang isang star gap lamang kung ikukumpara sa Gu clan na 3 immortal. Sa kanang bahagi ng Guyuan ay ang ilan sa mga nakababatang henerasyon ng Gu clan. Isang matikas at magandang figure ang nakaupo sa harapan. Ang maningning na mga mata na iyon ay nakatuon kay Xiaoyan sa sandaling lumitaw siya. Ang kanyang mga mata ay malumanay na gumagala, na nagbibigay sa kanya ng maamo at kaakit-akit na anyo. Ang kagandahang ito ay natural na si Zon Binabati ni Xiaoyan ang pinuno ng clan na si Guyuan. Si Xiaoyan ay hindi nang ahas na maging kaunting kawalang galang sa pinakamataas na pag-iral na ito sa mundo. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at magalang na bumati. Yumuko rin si Yao Ling sa tabi niya bilang paggalang. Hahaha. Wala pang isang dekada, talagang naabot mo na ang ganoong antas. May pag-asa para sa muling pagkabuhay ng angkan ng Xiao. Marahil ay labis na matutuwa si Xiao Zuan kung malalaman niya ito. Tiningnan ni Guyuan ang batang figure sa loob ng bulwagan. Sumili ang ngiti sa mukha niya habang tumatango. Puno ng papuri ang boses niya. Naging sanhi ito ng maraming elder na tahimik na tumawa ng mapait. Walang kahit isang tao sa angkan ng Gu na nakatanggap ng ganoong pagsusuri ng pinuno ng angkan sa lahat ng mga taon na ito. Dagdag pa rito, dapat tawagin mo akong tiyuhin. Kahit na ang aking seniority ay nalampasan ng maraming beses sa iyo, siya sa huli ay aking anak na babae. Mabilis na sumili ang pamumula sa magandang mukha ni Zon matapos niyang marinig ang mga salita ni Guyuan. Marami sa mga nakababatang henerasyon mula sa angkan ng Gu sa ibaba ay labis na nagulat. Sa pagsasalita sa ganitong paraan, tila tinanggap ni Guyuan ang relasyon ni Xiaoyan at Zon Salamat, Tito Guyuan. Naunawaan din ni Xiaoyan ang kahulugan ng mga salita ni Guyuan. Tila ang bagay na kinuha niya ang pagkabirhen ni Zon ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ng matandang tusong mga fox na ito. Kaagad, natuwa siya ng kaunti sa loob ng kanyang puso. Sa kabutihang palad, ang kanyang kasalukuyang lakas ay maaaring isaalang-alang sa gitna ng nangunguna kahit na sa loob ng Gu clan na ito. Kung hindi man, malamang na ang usaping ito ay hindi malulutas sa gayong kasimplehan. Ibibigay ba ng Gu clan si Zon na itinuturing nilang pinakadakilang kayamanan sa clan, sa isang pangkaraniwang tao? Sabihin sa amin ang tungkol sa angkan ng Yao. Ngumiti si Guyuan at winigayway ang kanyang kamay. Nilaybot ng kanyang mga mata si Xiaoyan, nakita siyang lalong kaaya-ayang tingnan. Tanging tulad ng isang natatanging binata ang karapat-dapat sa kanyang anak na babae. Naging seryoso ang mukha ni Xiaoyan nang ilabas ang mahalagang bagay. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Yao Ling sa tabi niya. Pagkatapos mag-isip sandali, bigla siyang nagtanong. Maaari ko bang malaman kung narinig ni Tio ang tinatawag na angkan ng Tonling? Crack! Ang tunog ng mga tasa na nabasag ay patuloy na tumunog sa loob ng bulwagan sa sandaling tumunog ang mga salita ni Xiaoyan. Ang maraming elder ay biglang nagtaas ng ulo. Ang kanilang mga mata ay matamang nakatitig kay Xiaoyan. Ang mga mata na iyon ay talagang may kaunting takot sa loob nito. Nadurog ang puso ni Xiaoyan matapos makita ang reaksyon ng mga elder na ito. Ano lang ang pinagmulan ng Tonling clan na ito? Kahit ang isang angkan na kasing lakas ng angkan ng Gu ay labis na natakot sa kanila. Battle Through the Heavens. Kabanata 1584. Ang lihim ng angkan ng Han. Tonling Clan. Ang mukha ni Guyuan ay malinaw na bahagyang nanginginig nang sabihin ni Xiaoyan ang mga salitang iyon. Agad siyang bumuga ng malalim na hangin. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na tumitig kay Xiaoyan habang nagtatanong. Bakit mo ito itatanong? Dapat malaman ni Tito Guyuan na ang Han clan ay nagtataglay ng Nihility Devouring Flame, tama ba? Napatunayan ni Xiaoyan. Oo. Noon, minsan na akong nakipagpalitan ng suntok sa Nihility Devouring Flame at nasugatan ito ng husto. Pagkatapos noon, wala nang balita tungkol dito.
Dapat itong nagpapagaling. Tumanggo si Guyuan at sumagot. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Muli siyang nakalanghap ng malamig na hangin sa kanyang puso sa harap ng lakas ni Guyuan. Malinaw niyang nasaksihan ang lakas ng Nihility Devouring Flame sa Yao Realm. Sa kabila ng paggamit ng lahat ng lakas ng Yao Clan para ipatawag ang Soul Fragment ni Yao Di, ang huli ay nawasak pa rin ng Nihility Devouring Flame. Hindi inaasahan na ang nakakatakot na malakas na Nihility Devouring Flame ay malubhang nasugatan ni Guyuan noon. Nagpalitan ng tingin si Xiaoyan kay Yao Ling sa tabi niya. Pagkatapos nito, sinimulan niyang ilarawan ang lahat ng nangyari sa Yao Realm ng detalyado. Kasama dito ang angkan ng tuling na naging dahilan ng Nihility Devouring Flame. Paano ito magiging posible? Paano magiging Tunling Clan ang Nihility Devouring Flame? Hindi makapaniwalang bulalas ng ilang elder pagkatapos magsalita ni Xiaoyan. Uncle Go, ano ba talaga itong Tunling Clan? Bahagyang nakasimangot si Xiaoyan habang nakatingin kay Guyuan. Mahigpit na nakadikit ang noo ng huli. Ang Tunling Clan ay isang napakahiwagang angkan noong sinaunang panahon. Ayon sa mga tala sa mga sinaunang aklat, minsan na itong nagpakilos ng hindi mabilang na madugong bagyo sa kontinente ng Daoqi. Napabuntong hininga si Guyuan. Seryoso ang kanyang tono habang sinabi niya. Kaalaman na ang pamana ng mga sinaunang angkan ay nakasalalay sa kanilang lakas sa linya ng dugo. Kung ang lakas ng linya ng dugo ng angkan ay naubos, ang angkan ay hindi magiging iba sa isang ordinaryong tao. Sa buod, ang bawat sinaunang angkan ay magkakaroon ng panahon kapag ang kanilang linya ng kadugo ay naubos na. Siyempre, ang paunang kondisyon ay ang anumang ibang elite ay hindi magbubunga. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan. Ito ay dahil sa naubos na ang bloodline strength ng Xiao Clan kaya nagkaroon ng pagkakataon ang Han Clan na sirain ito. Sa huli ay magkakaroon ng iba't ibang uri ng mga mahiwagang bagay na mabubuo sa mundong ito. Ang Tunling Clan ay isa sa. Sila ay nagtataglay ng isang lubhang kakilakilabot na kakayahan. Ito ay ang kakayahang lumunin ang lakas ng bloodline mula sa iba pang mga sinaunang angkan upang mapalawig ang oras bago maubos ang bloodline na lakas ng angkan. Upang payagan ang angkan na patuloy na mabuhay noon. Ang kontinente ng Daoqi ay nawasak ng Tunling Clan. Ang pagkilos na ito ng angkan ng Tunling ay walang alinlangan na ikinagalit ng iba pang mga sinaunang angkan. Noong panahong iyon, maraming angkan ang bumuo ng isang alyansa upang labanan ang angkan ng Tunling ng sama-sama. Ang panahon na iyon ay isang panahon kung saan ang Tunling Clan ay ang Panginoon. Ang kanilang lakas ay malayo sa kung ano ang anumang iba pang angkan na nag-iisa ay maaaring ihambing. Bagamat ang Tunling Clan ay makapangyarihan, ito sa huli ay hindi kayang lumaban-laban sa pinagsamang lakas ng maraming mga sinaunang clan. Sa wakas, ang Tunling Clan ay nawasak. Ang mga nakaligtas na miyembro ng Tunling Clan ay tumakas sa lahat ng direksyon habang sila ay patuloy na hinahabol ng lahat. Simula noon, hindi na muling nakabangon ang angkan ng Tunling. Ito ay unti-unting nawala sa mundo at hindi na binanggit muli. Unti-unting nanliit ang mga mata ni Guyuan pagkatapos niyang magsalita hanggang sa puntong ito. Dahan-dahan niyang sinabi. Naaalala ko na ang huling pinuno ng angkan ng Tunling Clan ay tila pinatay ng angkan ng Han. Oh, maraming tao sa loob ng malaking bulwagan ang nagbago ng ekspresyon nang marinig ang mga salitang ito. Mukhang ang Tunling Clan ay ganap na nawala sa mundo mula noong panahong iyon. Gayunpaman, tila ang Han Clan ay patuloy na umiral hanggang ngayon. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Guyuan. Parang may naisip siya. Maaaring ang Han Clan ay ang Tunling Clan. Hindi makapaniwalang tanong ni Xiaoyan. Sa palagay ko ay hindi. Ayon sa mga tala sa mga sinaunang aklat, sinalakay din ng Tunling Clan ang Han Clan noon. Gayunpaman, sa huli ay naitaboy sila. Marahil, ang Han Clan ay nakakuha ng isang bagay mula sa huling clan head. Ito ay nagbigay daan sa kanila na mabuhay ng napakaraming taon hanggang ngayon. Dahan-daang sinabi ni Guyuan. Clan head, natatandaan mo pa ba ang mga sinaunang clan na sunod-sunod na tumanggi o nawala matapos ang kontinente ng Daoqi ay nagsimulang madalang na makagawa ng mga elite na Daodi? Ang ilan sa mga paraan kung paano nawala ang mga sinaunang clan na iyon ay medyo mahiwaga.
Ngayong naisip ko ito, halos kapareho sila ng naranasan ng mga Shi at Ling clan. Seryoso ang ekspresyon ni Gu Dao at biglang bumuka ang kanyang bibig. Ang ibig mong sabihin, ang mga sinaunang angkan na iyon ay hindi natural na bumababa. Sa halip, sila ay nawasak ng Han clan. Tanong ni Gu Yuan. Pagkalipas ng 10,000 taon, ang mga sinaunang angkan noon ay pinalitan ng maraming beses. Gayunpaman, tila ang angkan lang ng Han ang lumilitaw na ganap na ligtas sa bawat pagkakataon. Ang kanilang bloodline na lakas ay tila walang katapusan. Marahil ay hindi lang ako ang nakakatuwang ganito. Dahil sa pagiging misteryoso at hindi maarak ng angkan na ito, gayunpaman, walang paraan para imbestigahan ito kahit na gusto ng isa na gawin ito. Ngayong sinabi na ito ni Xiaoyan, wala tayong magagawa kundi magduda kung ang Han clan na ito ay nagtataglay ng kakayahan na katulad ng Tunling clan. Kung ganito talaga ang sitwasyon, magiging parang isang bloodline spring tayo na pinalaki ng Han clan. Medyo madilim ang ekspresyon ni Gu Dao. Ang kanyang boses ay dahan-daang umalangaw-ngaw sa hall, na nagdulot ng lamig sa kaibuturan ng puso ng lahat. Hindi na kailangang ilarawan ang Han clan na ganito ketekot. Kahit na sila ay nagtataglay ng kakayahan na katulad ng sa Tunling clan, wala silang kakayahan na ipaalisin tayo. Kung hindi, si Han Tiandi ay hindi sana malubhang nasugatan ng isang all-out strike mula kay Xiao Zuan noon. Mahinang ngumiti si Gu Yuan. Nakahinga ng maluwag ang mga elder iyon matapos makita ang kanyang kalmadong hitsura. Dahil lumitaw ang Nihility Devouring Flame, malamang naganap na siyang gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, sa ganitong paraan, alam ko kung paano naiiwasan ng Han clan ang ating pagsisiyasat. Dahan-daang gumuhit ng bilog ang daliri ni Go Yuan sa harap niya. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang bilog sa kanyang kamay at sinabi. Ito ay dahil nilunok niya ang buong kaharian sa kanyang katawan. His. Maraming tao sa loob ng bulwagan ang nakalanghap ng malamig na hangin nang marinig ito. Ang paglunok ng buong kaharian sa kanyang katawan. Ito ba ay talagang isang bagay na maaaring gawin ng isang tao? Hindi siya tao. Mahinahong ngumiti si Gu Yuan. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Ilang taon ko na siyang hindi inaaway. Mukhang tumataas ang kontrol niya sa devouring power. Noon, nahirapan pa siyang alisin ang ganito. Tungkol sa usapin ng Nihility Devouring Flame na naging mga miyembro ng Tunling clan na inilarawan ni Xiaoyan, marahil siya ang tunay na dahilan kung bakit ang Han clan ay nabubuhay sa mahabang panahon. Clan Head, ibig mong sabihin. Nilamon ng Nihility Devouring Flame ang huling clan head ng Tunling clan. Ito ang nagbigay daan dito na magkaroon ng isang mahiwagang kakayahan. Isang matandang may puting buhok sa tabi ni Gu Dao ang nagsalita sa medyo paus na boses. Ito ang dapat mangyari. Kung hindi, hindi ko talaga maiisip kung paano makukuha ng Han clan ang kakayahan ng Tunling clan. Tumanggaw si Gu Yuan. Bahagyang ibinaba ang kanyang mga mata at bumungad sa kanila ang isang malamig na pagpatay na layunin. Ang pagkakaroon ng Nihility Devouring Flame na ito ay napakalaking banta sa kanilang mga sinaunang angkan. Dapat silang gumawa ng paraan para maalis ito. Naging tahimik din ang hall dahil dito. Walang nagsalita. Wala sa kanila ang umasa na ang Han clan ay talagang nagtatago pa rin ng mga ganoong bagay. Higit pa rito, ang pangunahing dahilan para sa kanilang sandalan sa kawalan ay ang pagkakaroon ng Nihility Devouring Flame. Ang Han clan ay sumalakay sa Ling, Shi at Yao clans. Malamang na mayroon silang dalawang layunin. Ang isa ay ang mang-alap ng lakas ng bloodline habang ang isa ay natural na ang Toshi Ancient God Jade. Tila, si Han Tiandi ay hindi na kayang magtiis pa. Inangat ni Gu Yuan ang kanyang ulo. Napatingin ang mga mata niya sa bakanteng espasyo. Tila tumagos sa kalawakan ang matatalas na mata na iyon at nakita ang eksenang iniisip niya sa kanyang puso. Han Tiandi. Heaven Emperor. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Ang pangalang ito ay walang katulad na pagmamalabas. Gayunpaman, ang taong ito ay talagang nagtataglay ng kabisera upang magkaroon ng ganoong pangalan. Ang tanging taong nakatayo sa tuktok ng mga nangungunang eksperto sa kontinente na makakalaban sa kanya ay malamang na si Gu Yuan. Uncle Gu,
Ano ang plano sa kanila? Ang Han clan ay nagtataglay na ng 4 na piraso ng sinaunang jade sa kanilang mga kamay. Malamang nasusubukan nilang makuha ang iba pang 4 na piraso. Sa oras na iyon, makukuha nila ang Toshi Ancient God Cave at maaari pa silang makakuha ng isang sikreto para maka-advance sa Daudi class. Sa oras na iyon, walang sino man sa kontinente ng Daochi ang makokontrol ng lahat ng Han. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig kay Go Yuan habang nagsasalita ito sa malalim na boses. Nang hindi nila namamalayan, talagang napunta na sila sa ganoong kagyat na sitwasyon. Ang mabagal na pamamaraang ito na ginamit ng angkan ng Han para patayin sila ay umuubos ng kanilang lakas ng paunti-unti. Kung magpapatuloy ito, malamang na ang pinakatrahedya na eksena ang gagawin. Ang ekspresyon ni Gu Yuan ay kasing lalim ng tubig. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ang iba pang mga elder ng Gu clan ay nanatiling tahimik. Bagamat ang pangyayaring naganap ay naging sanhi ng pagkabalisa sa kanila, kung sila ay magpapasya na magsimula ng isang digmaan sa Han clan. Ito ay tiyak na isang lubhang miserableng malaking digmaan. Maaari silang manalo o matalo sa digmaang ito. Ang mananalo ay nabubuhay habang ang natalo ay walang maiiwan. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Go Yuan ay nahirapang gumawa ng mabilis na desisyon pagdating sa ganoong pagpili. Si Uncle Go, sa kasalukuyan ay 3 lamang sa 8 sinaunang angkan, maliban sa angkan ng Han, ang nabubuhay pa rin. Kung ang isa pang angkan ay maalis, marahil ay maupo lang tayo at maghintay na mamatay. Sa wakas ay ibinoka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at nagsalita sa malalim na boses matapos ang nakagigimbal na katahimikan ay nagpatuloy ng ilang minuto. Labanan at magkakaroon pa ng pagkakataong mabuhay. Ipagpatuloy ang paggawa ng wala at ang insidente na naranasan ng mga Ling, Shi at Yao clan ay tiyak na darating sa atin. Biglang nagtaas ng boses si Xiaoyan, dahilan upang bahagyang manginig ang katawan ng maraming elder. Napatingin ang kanilang mga mata kay Yao Ling sa tabi ni Xiaoyan. Bakas sa mukha ng huli ang kalungkutan. Nawasak ang kanyang angkan at wala siyang tirahan. Ang lahat ng karaniwang pagmamataas ay naglaho. Ang maraming pares ng mga mata ay dahan-daang lumipat patungo kay Go Yuan sa upuan ng pinuno. Mukhang hinihintay nila ang desisyon niya. Dahan-daang bumantong hininga si Go Yuan sa harap ng maraming pares ng mga mata. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Xiaoyan, para lang ngumiti. Magandang maliit na kapwa, ikaw ay talagang matapang. Isang tao, magpadala ng mensahe sa angkan ni Yan at Lei. Anyayahan ang kanilang mga pinuno ng angkan na pumunta at talakayin ang usapin ng buhay at kamatayan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1585. Intermediate 6 star. Ang tensyonado na puso ni Xiaoyan ay nagpakawala din ng mabigat na buntong hininga pagkatapos marinig ang mga salita ni Gu Yuan. Personal na niyang nasaksihan ang nakakatakot na lakas ng Han clan. Maliban sa angkan ng Go, malamang na napakahirap na makahanap ng ibang paksayon sa kontinente ng Daochi maliban sa angkan ng Go, na maaaring labanan ito. Kung pipiliin pa rin ng Gu clan na walang gawin, ang Sky Mansion Alliance ay malamang na mahaharap sa isang banta sa kaligtasan nito. Ang maraming elder mula sa angkan ng Gu sa loob ng malaking bulwagan ay nagpahayag din ng medyo komplikadong ekspresyon matapos makita si Gu Yuan na nagdesisyon. Naunawaan nila na hindi na mababago ng Gu clan ang desisyon nito pagkatapos ng araw na ito. Ang dalawang pinakamalaking super faction sa kontinente ng Daochi ay sa wakas ay nagawang lumaban muli pagkatapos ng 1,000 taon. Bukod dito, sa pagkakataong ito, malamang na ito ay isang tunay na labanan sa buhay at kamatayan. Ang nanalo ay nabubuhay habang ang natalo ay namamatay. Ang desisyon ni Gu Yuan ay mabilis na kumalat sa buong itaas na echelon ng Gu clan. Sa isang iglap, ang kapaligiran sa loob ng Gu realm ay naging medyo tensyonado. Maraming mga eksperto ang ipinadala sa Central Plains upang masusing subaybayan ang bawat aksyon ng angkan ng Han. Si Xiaoyan ay hindi agad umalis sa Gu realm habang ang Gu clan ay pumasok sa isang maingat na estado. Medyo marami pa rin ang enerhiya mula sa Tier Siyam na mysterious pill na nananatili sa loob ng kanyang katawan. Ang pagkakaroon ng enerhiyang natitira sa kanyang katawan ay hindi kapaki-pakinabang sa kanya. Kaya naman, kailangan niya itong mabilis na pinuhin.
Kung hindi, ang ligaw at marahas na enerhiya na ito ay maaaring magdulot muli ng pinsala sa kanyang katawan. Isang bahay na kawayan ang nakatayo sa isang tahimik na bundok. Umihip ang banayad na simoy ng hangin at umindayog ang kagubatan ng kawayan. Ito ay tila isang berdeng alon ng karagatan. Senior Brother Xiaoyan, nandito na lahat ang mga gamot na kailangan mo. May kulang pa ba sayo? Si Zun ay nakatayong maganda sa loob ng bahay na kawayan. Hindi may tago ng kanyang matikas na damit ang kanyang kaakit-akit na magandang figure. Ang kanyang hindi pangkaraniwang katangi-tanging magandang mukha ay naglalaman ng isang magiliw na ngiti. Ang sinumang kabayanihang tulad ng tao ay magiging malambot sa ilalim ng ngiting iyon. Maraming jade box ang lumulutang sa harap ni Zun. Ang iba't ibang nakakagulat na enerhiya ay malabo na nakakalat mula sa loob ng mga jade box. Maliwanag, hindi sila ordinaryong bagay. Si Xiaoyan ay random na sumulyap sa kanyang mga mata bago tumutok sa pinakamagandang figure. Humakbang siya paarap at ikanawit ang kanyang braso. Ang maselang palso ay walang humpay na hinayla sa kanyang yakap habang siya ay tumawa. Ako ay kulang pa sa kagandahan. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Zun nang marinig ang panunokso ni Xiaoyan sa kanya. Pinandilatan niya ito ng mata, para lamang lumitaw ang sobrang palitan. Dahil dito naramdaman ni Xiaoyan na medyo uminit ang kanyang mga mata. Ang tukso ng angdiyosa na ito na tulad ng kagandahan sa puso ng mga nakababatang henerasyon ng angkan ng Gu ay nagsiwalat ng gayong nakakabighaning ekspresyon ay talagang hindi mapaglabanan. Dahan-daang sumando si Zun sa yakap ni Xiaoyan. Ang kanyang medyo nagyayelong malamig na kamay ay biglang tinanggal ng marahan ang damit ni Xiaoyan. Isang pares ng daliri ang malalaking pulang peklat na duguan ang nahayag. Ito ay naiwan ng isa sa 4 na demonyong santo ng Han Clan, Han Yan, pabalik sa Yao Realm. Kahit na ang pinsala ay naging ilang mababaw na madugong peklat, posible pa ring hulaan kung gaano kalubha ang pinsala noon. Hinawakan ng daliri ni Zun ang madugong peklat na ito. Ang malakristal na mga mata ay nagpahayag ng kaunting sakit sa puso. Marahan niyang itinikom ang kanyang mga ngipin at mahinang sinabi. Ang mga taong ito mula sa angkan ng Han ay talagang karapat-dapat na mamatay. Hahaha. Maliit na sugat lang yan. Tumawa si Xiaoyan. Mabilis niyang hinawakan ang mukha ni Zun at diretsyong kinagat ang labi nito ng marahan. Pagkatapos nito, sa wakas ay tumawa ito ng malakas at pinakawalan ang mukha nito na nahihiya. Gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw siya sa kama. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, nahati ang maraming jade box at naging iba't ibang sangkap na panggamot, na lumutang sa kanyang harapan. Zun tulungan mo akong magbantay. Kailangan ko ng ilang oras para pinuhin ang nakapagpapagaling na lakas ng mysterious pill sa katawan ko. Subukan mong pigilan ang sino man na mang-istorbo sa akin sa panahong ito. Naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan nang pumasok siya sa isang seryosong paksa. Siya ay nagpakawala ng mahinang sigaw at si Little Yi ay mabilis na lumitaw sa kanyang balikat. Nilakihan nito ang bibig. Isang fire cauldron ang lumipad at direktang hinigop ang lahat ng lumulutang na sangkap na panggamot na ito. Ang pamumula ng mukha ni Zun ay unti-unting nabawasan pagkatapos niyang makitang sinimulan ni Xiaoyan ang kanyang pagpipino. Marahan siyang tumango at marahang umalis sa kwarto. Binitawan niya ang kanyang kamay at isinara ang pinto. Saka lang dumampi ang kamay niya sa labi niya. Nagpakita ang kanyang mga mata ng malumanay na ekspresyon. Hahaha. Young Miss. Isang matandang tawa ang biglang umalangaw mula sa likuran ni Zun habang siya ay absent-minded. Nagmamadaling lumingon si Zun at tumingin kay Lingying sa di kalayuan. Ang kanyang magandang mukha ay namulan nang siya ay agad na ngumisi at sinabing, Old Ling. Magiliw na ngumiti si Lingying. Pumunta siya sa gilid ni Zun at tumingin ang mga mata niya sa kwarto. Bigla siyang bamulong sa sarili. Malayo nga ang paningin ni Young Miss sa malabong mata kong mata na maihahambing. Bagamat naramdaman ko na ang tagumpay ni Young Master Xiaoyan sa hinaharap ay malamang na napakahusay noon, hindi ko akalain na maaabot niya ang kanyang kasalukuyang antas. Ngumiti ng matamis si Zun Ang mga kumikinang na magagandang mata ay naglalaman ng ilang pagmamataas.
Maaari pa rin siyang manatiling kalmado at walang malasakit kapag pinuri siya ng iba. Gayunpaman, kung purihin nila si Xiaoyan, ang kanyang puso ay hindi sinasadyang maghahayag ng kagalakan. Ang pag-alala sa mga nangyari noon ay talagang nagwawalang bahala. Mahigit isang dekada na ang nakalipas, ginagawa pa rin ng Young Master ang lahat para talunin ang isang Nolan Yanran. Ngayon, gayunpaman, kahit ang pinuno ng angkan ay kinikilala ang kanyang tagumpay. Tumawa si Ling Yan habang inaalala ang mga alaalang iyon. Naaalala pa rin niya na palihim niyang tinutulungan si Xiaoyan noon. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay nasa dalawang magkaibang mundo noon. Sa oras na iyon, hindi matagumpay na makakasama ni Xiaoyan si Zon or anuman ang mangyari. Gayunpaman, ang mga dekada ng patuloy na pagsisikap na ito ay nagbigay daan sa walang kwentang tao mula sa angkan ng Xiao noon na maabot ang rurok ng kontinente. Umupo si Zon sa hagdan. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang pisngi at ang kanyang magagandang mata ay lumitaw sa malayo. Sa wakas, ngumiti siya ng malumanay. Napakapalad niya na ginugol niya ang kanyang pagkabata sa paninirahan sa maliit na wooden city na iyon. Hindi alintana kung ito ay ngayon o sa hinaharap, ang mga alaala ay mananatili sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga medicinal pill na kailangang pinuhin ni Xiaoyan ay hindi masyadong mataas. Gayunpaman, ito ay medyo hindi pamilyar sa kanya. Ito ay dahil ang mga medicinal pill ay nagkaroon ng epekto ng paglutas ng ligaw at marahas na puwersa sa loob ng Tier 9 Mysterious Pill at pinapayagan siyang matagumpay na pinuhin ang enerhiya mula dito. Bagamat posibleng unti-unting pinuhin ang nakapagpapagaling na lakas sa pamamagitan ng pag-asa sa Purifying Demonic Lotus Flame, ang bilis ng paggawa nito ay hindi lamang mas mabagal ngunit magre-resulta din ito sa isang malaking kawalan para kay Xiaoyan. Ang isang Tier 9 Mysterious Pill ay hindi isang bagay na basta na lang niyang pino ayon sa gusto niya. Kung hindi dahil na-absorb niya ang enerhiya ng iba pang tatlong embryonic pill, na nagresulta sa ilang hindi inaasahang pagbabago, imposible para sa kanya na talagang pinuhin ang isang Tier 9 Mysterious Pill. Dahil naubos na niya ito, dapat talaga niyang i-maximize ang epekto nito. Sa kasalukuyang kakayahan ni Xiaoyan, kailangan lang niya ng kalahating araw o higit pa para pinuhin ang mga gamot na ito. Mayroon ng tatlong magkakaibang kulay na tabletang panggamot na lumulutang sa kanyang harapan kapag lumubog ang araw. Ang tatlong medicinal pill ay kasing laki ng hinlalaki. Sila ay may iba't ibang kulay ngunit na puno ng espiritualidad. Binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Idinilat niya ang kanyang bibig at diretsyong isinubo sa kanyang katawan ang tatlong medicinal pill. Mabilis na gumalaw ang kanyang katawan at nagmamadaling pumasok sa fire cauldron sa himpapawid. Ikinaway ni Little Yi ang kamay nito at isang pink fire dragon ang pumulupot sa katawan ni Xiaoyan. Matapos makapasok ang tatlong medicinal pill sa katawan ni Xiaoyan, karamihan sa medicinal strength mula sa Tier 9 Mysterious Pill na nananatili pa rin sa loob nito ay nagsimulang lumuwag. Idinagdag ang suporta mula sa Purifying Demonic Lotus Flame. Ang mga hard energy crystals ay mabilis na natunaw. Ito ay naging isang napakalakas na likidong enerhiya na dumaloy ng husto sa loob ng Xiaoyan Meridian. Sa dulo, nagpalabas pa ito ng mga alon ng swoosh-swoosh sound. Umupo si Xiaoyan sa loob ng kaldero. Solemn na ang ekspresyon niya. Sa pagtaas ng dami ng enerhiya na dinadalisay upang maging makapangyarihang Dao Qi na sumanib sa kanyang katawan, ang kanyang aura, nakatatapos lang masira sa 6 na bituin na klase ng Dao Sheng, ay unti-unting naging matatag at nagpakita pa ng mga senyales ng muling pag-akyat ng mabagal. Ang nakakatakot na lakas ng isang Tier 9 Mysterious Pill ay muling pinakawalan. Ang pagpipino na ito ni Xiaoyan ay nagpatuloy sa loob ng 10 araw sa isang kisap mata. Sa loob ng 10 araw na ito, ang enerhiya ng Tier 9 Mysterious Pill sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay napino ng paisa-isa. Sa wakas, ito ay naging si Dao Qi, na sumanib sa kanyang katawan. Sa ika-11 araw, si Xiaoyan, na nasa kaldero, ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Kaagad, maraming fire dragon ang mabilis na pumulupot sa kanyang katawan. Sa wakas, ito ay naging mga linya ng apoy na nalalanghap sa kanyang ilong. Ang kaldero ng apoy ay tahimik ding nawala.
Ang mga paa ni Xiaoyan ay dahan-daang lumapag sa lupa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ang paligid. Isang nasisiyahang ngiti ang agad na sumilay sa kanyang mukha. Ang resulta ng refinement na ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Ang kanyang lakas ay hindi lamang na-stabilize sa 6-star Daosheng class kundi siya ay tumalon pa sa intermediate 6-star Daosheng class. Ang Tier 9 na mysterious pill na ito ay talagang pinahintulutan ang kanyang lakas na pumailang lang sa pamamagitan ng isang bituin. Ang epekto nito ay talagang karapat-dapat na papuri. Ang isang Tier 9 na mysterious pill ay talagang pambihira. Sa kasamaang palad, sa antas na ito, naging sensitibo na ang katawan ko sa lakas ng gamot. Kahit na uminom pa ako ng isa pang Tier 9 mysterious pill sa hinaharap, malamang na hindi ito magbunga ng ganoong resulta. Maliban kung ubusin ko ang mas mataas na grade Tier 9 na golden pill. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Agad siyang nakaramdam ng panghihinayang. Kung ang Tier 9 mysterious pill ay nagtataglay pa rin ng ganoong epekto, gagawin niya ang kanyang makakaya upang pinuhin ito ng ilang beses. Kung tutuusin, kung magsasanay siya ng normal, kakailanganin niya ng maraming taon para umasenso ng isang bituin. Gayunpaman, nagawa itong paikliin ng isang Tier 9 mysterious pill ng 12-dosenang beses. Creak. Dahan-daang itinulak ang pinto habang tinapos ni Xiaoyan ang kanyang pagsasanay. Nakangiting pumasok si Zun-Er. Ang kanyang magandang figure ay puno ng tukso sa ilalim ng sikat ng araw. Senior Brother Xiaoyan, binabati kita sa pagsulong ng iyong lakas. Napangiti si Xiaoyan matapos makita ang matamis na ngiti ni Zun-Er. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay. Sa kanyang kasalukuyang lakas, nagamit niya ang kapangyarihan ng 9 Mysterious Golden Lightning. Gayunpaman, sa huli ay may limitasyon ang gayong lakas. Sa makatuwid, hindi niya ito dapat madaling gamitin maliban kung ito ay dumating sa isang kritikal na sandali. Senior Brother Xiaoyan, ang mga miyembro ng Yan at Lei clans ay nakarating na sa Gu clan. Sinabi ni Itay na imbitahan ka. Oh, nakarating na ba sila sa wakas? Tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay. Agad naman siyang tumango. Sa kasalukuyan, hindi siya nag-iisa. Nandoon pa rin ang Sky Mansion Alliance sa likod niya. Kahit na ang isang sinaunang angkan tulad ng angkan ng Gu ay hindi madaling baliwalain ang malaking paksayon na ito sa Central Plains.